Ninanakaw ang aking yaman at ipinahiya sa harap ng maraming tao, habang si Ramon ay nakikipagpalitan ng sumpa sa ibang babae gamit ang aking singsing. Hindi nila alam, ang hotel na ito ay pagmamay-ari ko at bawat hakbang nila patungo sa altar ay hakbang din patungo sa kanilang pagkakulong. Kapag ang babaeng itinuring ninyong talunan ay siyang humawak sa leeg ng inyong kinabukasan, handa na ba kayong mawala ang lahat? Nakatigil ang isang mamahaling itim na sasakyan sa di kalayuan mula sa engrandeng pasukan ng The Grand Alabaster Hotel sa Tagaytay. Sa loob, nakaupo si Adelaide Reyes. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa naglalakihang gusali na para bang binabasa niya ang bawat sulok nito. Malamig ang buga ng aircon, ngunit hindi nito mapapantayan ang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan. Nakasuot siya ng isang simple ngunit eleganteng itim na bestida na gawa sa pinakamahal na sutla. Ang kulay nito ay isang matapang na paghamak sa karagatan ng mga puti at pastel na kulay na alam niyang bumubuo sa mga panauhin sa loob. Sa kanyang refleksyon sa bintana, isang babaeng hindi niya halos makilala ang nakatingin pabalik. Ang mga mata nito ay may bakas ng kalungkutan, ngunit sa ilalim niyon ay may nag-aalab na determinasyon. Isang mahinang tunog ng kampana mula sa simbahan ng hotel ang umalingaw-ngaw sa hangin, isang hudyat na malapit nang magsimula ang seremonya. Ang kasal ng lalaking minsan niyang pinangakuan ng habambuhay. Pumikit si Adelaida at sa dilim ng kanyang isipan, isang alaala ang lumitaw. 5 taon na ang nakalipas sa mismong hardin ng hotel na ito, sa ilalim ng isang puno ng mangga. Mahigpit ang yakap ni Ramon mula sa kanyang likuran. Balang araw, Adelaida. Mahal ko, bulong nito sa kanyang tainga. Ang hininga ay mainit at nangangako. Sa ika-20 anibersaryo natin, isusuot ko sa iyo ang kwintas ng mga De La Cruz, tanda ng pagmamahal ko na kasing tibay at kasing halaga ng diamanting yon. Ang kwintas ng mga De La Cruz, ang pamana ng kanyang ina, isang obra maestra na may 100 milyong pisong halaga, ngunit ang tunay na bigat nito ay nasa kasaysayan ng kanilang pamilya. Idinilat ni Adelaida ang kanyang mga mata. Nawala na ang init ng alaala at napalitan ito ng nagyayelong katotohanan. Hindi na siya ang Adelaida na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang babaeng iyon ay namatay sa araw na nilinlang siya ni Ramon para pirmahan ang mga papeles na naglipat ng halos lahat ng kanyang yaman dito. Namatay ito sa bawat kasinungalingan, sa bawat lihim na pagtatagpo at sa huling dagok, ang pag-iwan sa kanya na halos walang-wala. Ma'am Ada, handa na po ba kayo? Tanong ng kanyang driver, isang matandang lalaki na matagal nang nagsisilbi sa kanyang pamilya. Tumango si Adelaida, isang beses lang. Oras na, Mang Tony. Sa kanyang paglabas ng sasakyan, ang banayad na hangin ng Tagaytay ay sumalubong sa kanya. Ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng bawat hakbang na ginagawa niya patungo sa impyernong minsan niyang tinawag na pangarap. Hindi siya pinansin ng mga gwardiya sa pasukan. Ang tingin nila ay nasa mga importanteng bisita, mga politiko, mga kilalang negosyante. Para sa kanila, si Adelaida ay isa lamang anino, isang estranghero sa sarili niyang mundo. Ngunit habang tinatahak niya ang mahabang pasilyo na napapalamutian ng mga puting bulaklak at kumikinang na kristal, ang bawat hakbang niya ay nagiging mas matatag. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang mabagal na tambol ng digmaan. Narating niya ang malaking pinto ng Grand Ballroom. Bahagya itong nakabukas. Mula roon, dinig na dinig niya ang boses ng pari. Kung mayroon mang sino man dito na may balakid o tutol sa pag-iisang dibdib ni Ramon at Katrina, mangyaring magsalita na ngayon.
o manahimik magpakailanman. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod, isang sagradong katahimikan, at iyon ang sinira ni Adelaida. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pinto. Ang tunog ng pagbukas nito ay umaling-aungaw sa buong silid. Lahat ng ulo, mahigit 300 panauhin, ay sabay-sabay na lumingon sa kanyang direksyon. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkagulat, pagtataka, at ang ilan ay pagkilala. Ngunit ang mga mata ni Adelaida ay hindi sa kanila nakatuon. Ang kanyang paningin ay dumiretso sa altar. Nandoon si Ramon, nakatayo sa kanyang mamahaling suit. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng tagumpay at kaligayahan. At sa tabi niya, si Katrina, nakangiti ng matamis sa kanyang puting-puting traje de boda. Maganda siya, walang duda, bata, at sa leeg niya ay nakasabit ang kwintas ng mga De La Cruz. Kumikinang ito sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Bawat diamante ay tila isang luhang nagyelo. Ang pamana ng kanyang ina, ang pangako ni Ramon, ang simbolo ng lahat ng ninakaw mula sa kanya. Ang pagtataksil ay hindi na lamang isang pakiramdam. Ito ay isang bagay na nakikita niya, nasusukat at nakakasilaw. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pagdududa ay naglaho. Napalitan ito ng isang matibay at hindi matitinag na kapasyahan. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang mga bulungan ay nagsimula na. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Ramon, ang unti-unting pagkawala ng nangiti sa mga labi ni Katrina. Kalmado, sa gitna ng katahimikan, nagsimulang humakbang si Adelaida palapit sa altar. Ang bawat hakbang ay sinadya. Ang bawat paggalaw ay kontrolado. Nang siya ay nasa gitna na ng pasilyo, tumigil siya. Huminga siya ng malalim at sa isang boses na hindi nanginginig, malinaw at sapat na malakas upang marinig ng lahat. Sinabi niya ang mga salitang magiging simula ng pagguho ng lahat. Itigil ang kasal. Ang bulungan ay naging isang malakas na hiyawan ng pagkagulat. Si Ramon ay natigilan. Ang kanyang mukha ay namutla. Si Katrina ay napahawak sa kanyang braso. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi pinansin ni Adelaida ang kaguluhan. Itinuon niya ang kanyang mga mata. Hindi kay Ramon, kundi sa babaeng suot ang hiyas na para sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang itinuro ang kumikinang na diamante. Ang kanyang boses ay bumaba, puno ng lamig at bigat ng katotohanan. Ang suot mong kwintas, pag-aari ko yan. Para kay Ramon Castillo, ang mga salitang binitawan ni Adelaida ay hindi isang akusasyon. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Sa isang iglap, ang perpektong mundong maingat niyang binuo ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang mainit na palakpakan na inaasahan niya ay napalitan ng nakabibinging katahimikan na sinundan ng alon ng mga bulungan na gumapang sa bawat sulok ng Grand Ballroom. Ang mga mukha ng kanyang mga bisita, mga kasosyo sa negosyo, mga maimpluwensyang politiko, ang matataas na uri ng lipunan na pinilit niyang mapabilangan, ay nagbago mula sa paghanga patungo sa pagkamausisa. Isang mausisang tingin na para bang nanonood sila ng isang sirko. At siya ang nasa gitna ng entablado. Isang nag-aalab na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Siya? Dito. Ngayon? Ang lakas ng loob niya. Ang babaeng iniwan niyang wasak at walang halaga. Paanong nagkaroon ito ng tapang na humarap sa kanya sa araw ng kanyang pinakamalaking tagumpay? Ang unang likas na ugali niya ay sumigaw, magwala, ipagtabuyan ang multo ng kanyang nakaraan. Ngunit si Ramon ay isang bihasang aktor. Ang buong buhay niya ay isang pagganap. Ngumiti siya, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata, at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Katrina na nanginginig na sa kanyang tabi. Huminahon ka, mahal, bulong niya. Sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Isang desperadang babae lang yan. Naramdaman niya ang pagpikit ni Katrina
at ang pagtulo ng mga pekeng luha nito. Magaling. Kailangan nila ng simpatya. Sila ang biktima dito. Itinuon ni Ramon ang kanyang tingin kay Adelaida. Pinag-aralan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang itim na bestida, ang simpleng ayos, ang kakaibang kalmadong ekspresyon sa mukha nito. Wala na ang babaeng umiiyak na iniwan niya. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero. At ang pagbabagong yon ang lalong nagpagalit sa kanya. Adelaida, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na awa at pagtitimpi. Alam kong mahirap para sa'yo ito, pero hindi ito ang tamang lugar para gumawa ng eksena. Eksena? Ulit ni Adelaida, ang boses ay nanatiling payapa, ngunit may talim. Ang pagnanakaw mo ba sa akin, Ramon, ay isang eksena rin lang para sa'yo. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga panauhin. Doon na napuno si Ramon. Ang maskara niya ay nagsimulang matunaw. Ang pagiging biktima ay hindi na uubra. Kailangan niyang umatake. Kailangan niyang wasakin ang kredibilidad nito bago pa man ito makapagsalita muli. Bumitaw siya sa kamay ni Katrina at humakbang pasulong. "Tumigil ka na," sabi niya. Ang kanyang boses ay tumaas na. 6 na buwan, Adelaida. 6 na buwan ka naming hindi nakita o narinig. At ngayon, bigla kang susulpot dito para sirain ang pinakamasayang araw ng buhay ko? Lumingon siya sa mga bisita. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na para bang nagsusumamo. Patawarin ninyo siya. Ang aking dating asawa ay hindi pa niya matanggap ang aming paghihiwalay. Dala lang siguro ng matinding kalungkutan. Ngunit si Adelaida ay hindi natinag. Hindi kalungkutan ang dala ko, Ramon. Dala ko ang katotohanan. Katotohanan. Halos matawa si Ramon sa kapangahasan nito. Ang katotohanan, Adelaida, ay hindi mo matanggap na si Katrina ang mahal ko at hindi ikaw. Hindi mo matanggap na mas pinili ko siya kaysa sayo. Ang mga salitang yon ay sinadya niyang iparinig sa lahat. Ito ang naratibong gusto niyang paniwalaan ng mga tao. Isang kwento ng pag-ibig, hindi ng kasakiman. Isang kwento ng isang lalaking sumunod sa kanyang puso at isang naghahabol na dating asawa na hindi makamove on. Niyakap niya si Katrina na umiiyak na ngayon nang may kasamang hikbi at hinalikan ito sa noo. Isang perpektong larawan ng isang lalaking pinoprotektahan ang kanyang minamahal. Security! Sigaw ni Ramon. Ang kanyang tunay na kulay ay lumabas na. Security! Ilabas ang babaeng yan. Nanggugulo siya dito. 2 malalaking gwardiya ang mabilis na umakyat sa entablado at lumapit kay Adelaida. Ang mga tao ay napaatras. Ang iba ay kinuha ang kanilang mga telepono para i-record ang iskandalo. Hinawakan ng isang gwardiya ang braso ni Adelaida. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ramon ang isang kislap ng ibang emosyon sa mga mata ng kanyang dating asawa. Hindi takot, kundi awa. Awa para sa kanya. "Huwag ninyo akong hawakan," sabi ni Adelaida sa mga gwardiya. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng autoridad na ikinagulat maging ni Ramon. Ngunit huli na. Ang utos ay naibigay na. "Ilabas nyo na yan," pag-uulit ni Ramon. Walang nagawa si Adelaida nang marahas siyang hinawakan sa magkabilang braso. Hindi siya sumigaw, hindi siya pumalag. Nagpatangay lang siya. Ang kanyang dignidad ay nanatiling buo kahit sa gitna ng kahihiyan. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Ramon. Isang tingin na nangangako na hindi pa ito ang katapusan. Nang marinig ni Ramon ang malakas na pagsara ng pinto ng ballroom, para siyang nabunutan ng tinik. Huminga siya ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang kanyang sarili. Tapos na, naitaboy na niya ang demonyo. Hinarap niya muli ang mga bisita na ngayon ay tahimik na nakatingin sa kanya. Kailangan niyang ayusin ito. "Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat," sabi niya.
Sinubukang ibalik ang namangiti sa kanyang labi. Tulad ng nakita ninyo, may mga bagay talaga sa nakaraan na mahirap takasan. Pero huwag nating hayaang sirain ng isang mapait na insidente ang masayang araw na ito. Lumingon siya sa pari. Father, maari na po ba nating ituloy? Tumango ang pari na tila nag-aalangan. Nagbalik sa ayos ang lahat, ngunit ang hangin ay nanatiling mabigat. Ang perpektong kasal ay nabahiran na ng isang iskandalong hindi malilimutan. Habang inuulit niya ang kanyang mga panata kay Katrina, hindi na ito kasing tamis ng kanina. Ang bawat salita ay parang abo sa kanyang bibig. Ngunit itinuloy niya. Ipinakita niya sa lahat na siya ay hindi apektado, na siya ang nagwagi. Nang ideklara silang mag-asawa na, isang matipid na palakpakan lamang ang kanilang natanggap. Habang naglalakad sila pabalik sa pasilyo, sa gitna ng mga bisitang pilit na ngumingiti, isang munting nangisi ang sumilay sa labi ni Ramon. Isang ngisi ng tagumpay. Akala ba ni Adelaida ay kaya siyang pabagsakin? Nagkakamali siya. Sa huli, si Ramon Castillo pa rin ang panalo. Palagi. Naniniwala siya na natalo na niya si Adelaida. Hindi niya alam. Ang palabas ay ngayon palang nagsisimula. Ang malakas na pagsara ng pinto ay umalingahungaw sa kanyang tainga. Isang tunog na kasing bigat ng pagbagsak ng isang hatol. Sa labas ng Grand Ballroom, sa gitna ng marangyang pasilyo, biglang naging napakatahimik. Ang mga kamay ng mga gwardya ay binitiwan siya na para siyang isang basurang itinapon. Ang isa sa kanila ay may paghamak na sinabi, "Diyan ka lang, miss. Huwag ka nang gagawa ng gulo." Naiwan si Adelaida na mag-isa. Ang init ng kahihiyan ay dapat sana'y gumapang sa kanyang balat. Ang mga tingin ng paghusga mula sa mga huling bisitang nakakita sa kanya, ang marahas na paghawak sa kanyang braso, ang tagumpay sa mukha ni Ramon, lahat ng yun ay sapat na para durugin ang sinumang babae. Ngunit hindi siya umiyak. Dahan-dahan, inayos ni Adelaida ang bahagyang nag-usot na manggas ng kanyang bestida. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok na naligaw sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim, hindi para pigilan ang luha, kundi para kumalap ng lakas na matagal na niyang itinatago. Ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi namatay, bagkus ito ay lalong nag-alab sa malamig na determinasyon. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang pagluha. Ngayon na ang simula ng paniningil. Kalmado niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa kanyang maliit na clutch bag. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig habang hinahanap niya ang isang numero sa kanyang contacts. Hindi pulis ang tinawagan niya. Hindi rin ang kanyang abogado. Isang pindot lang at itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Isang ring lang, sinagot ito agad. "Yes, ma'am?" Isang magalang na boses ang narinig sa kabilang linya. "Mr. Alcaraz," sabi ni Adelaida. Ang kanyang boses ay payapa, ngunit puno ng hindi matatawarang awtoridad. "Adelaida Reyes here, the new owner. May sitwasyon sa Grand Ballroom ninyo. Kailangan ko kayo. Kasama ang inyong head of security sa main entrance ngayon din." Walang pag-aalinlangan sa boses sa kabilang linya. "On my way, Madam Reyes." Ibinaba ni Adelaida ang tawag. Hindi siya umalis sa kanyang kinatatayuan. Naghintay siya. Ang kanyang postura ay tuwid at puno ng kumpiyansa na para bang siya ang reynang naghihintay sa kanyang mga alagad. Wala pang 2 minuto, isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng mamahaling suit, ang nagmamadaling tumakbo palapit sa kanya. Sa likod nito ay isang pangkat ng mga security personnel na may ibang uniforme, mas professional, mas alerto, kaysa sa mga gwardiyang nagpalabas sa kanya. Ito si Mr. Alcaraz, ang general manager ng buong hotel. Ang kanyang mukha ay namumutla at pinagpapawisan. "Madam Reyes?" sabi ni Mr. Alcaraz, bahagyang yumukod bilang tanda ng paggalang. "I am so sorry for the disturbance. Hindi po kami naabisuhan ng maaga sa inyong pagdating."
Ang dalawang gwardiya na nagpalabas kay Adelaida kanina ay napatingin sa kanilang hepe. Pagkatapos ay kay Adelaida, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at nagsisimulang mabahira ng takot. "The disturbance is still ongoing, Mr. Alcaraz," mahinahong sagot ni Adelaida. "At ang mga tauhan ninyo ang naging bahagi nito." Itinuro niya ang dalawang gwardiya. Sila. Agad na hinarap ni Mr. Alcaraz ang kanyang mga tauhan. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Anong ginawa ninyo?" Sir, sumunod lang po kami sa utos ni Mr. Castillo." Nauutal na sagot ng isa. Si Mr. Castillo ay isa lamang kliyente. Siya, sabi ni Mr. Alcaraz, itinuturo si Adelaida. Ang nagmamay-ari ng hotel na ito. Ang buong Grand Alabaster chain. "You're fired! Both of you! Get out of my sight!" Ang mga gwardiya ay natigilan. Ang kanilang mga mukha ay nagmistulang abo. Walang salitang namutawi. Mabilis silang tumalikod at umalis na may buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Binalik ni Adelaida ang kanyang tingin sa nakasaradong pinto ng ballroom. "Babalik tayo sa loob." "Yes, madam. Of course, madam." Mabilis na sagot ni Mr. Alcaraz. Sumenya siya sa kanyang bagong security team. "Samahan ninyo si Madam Reyes." Nang muling bumukas ang mabigat na pinto, ibang-iba na ang eksena. Ang pagpasok ni Adelaida ay hindi na parang isang multo mula sa nakaraan. Ngayon, siya ay isang reyna na bumabalik sa kanyang trono. Ang musika ng reception ay biglang humina. Ang masayang tawanan ay naputol. Ang mga ulo ay muling lumingon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang mga mata ay hindi na nagpapakita ng paghusga, kundi ng purong pagkamangha at pagkalito. Nakatayo si Adelaida sa pasukan. Sa magkabilang gilid niya ay ang kanyang mga security escorts. Sa likod niya ay ang general manager ng hotel na nakayuko na para bang isang tapat na lingkod. Sa presidential table, ang nangiti sa mga labi ni Ramon at Katrina ay nagyelo. Nakita nila ang pagtrato kay Adelaida, ang paggalang, ang kapangyarihan. Nakita nila ang takot sa mukha ng mga staff ng hotel. Isang malamig na agos ng pangamba ang nagsimulang dumaloy sa kanilang mga ugat. Anong ibig sabihin nito?" Narinig ni Adelaida na bulong ni Katrina kay Ramon. Hindi sumagot si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nakakadena sa kay Adelaida. Isang digmaan ng titigan ang naganap sa gitna ng silid. Sa pangalawang pagkakataon, nagsimulang maglakad si Adelaida sa pasilyo. Ngunit ngayon, ang mga tao ay tila kusa ng tumatabi, nagbibigay daan sa kanya. Ang paglalakad niya ay mabagal, sinadya, at bawat hakbang ay isang pako sa kabaong ng paghahari-harian ni Ramon. Tumigil siya ilang talampakan mula sa kanilang mesa. Isang matamis, halos malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Pasensya na sa abala, Mr. and Mrs. Castillo." Simulan niya. Ang bawat salita ay malinaw at matalas. Tumingin siya sa paligid, sa mga dekorasyon, sa mga pagkain, sa buong setup ng kasal. Maganda ang pagkaayos ng lugar. Mukhang napili ninyo ang pinakamagandang venue. For that, I should thank you. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Ramon. Ang ngiti ay nanatili, ngunit ang kanyang mga mata ay nagyayelo. "Salamat sa pag-aalaga sa hotel ko, Mr. Castillo, pero hanggang dito na lang ang serbisyo mo." Ang buong silid ay napuno ng isa pang malakas na singhap. Si Ramon ay napatayo. Ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na kaluskos. "Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba?" Hindi sumagot si Adelaida. Sa halip, bahagya siyang lumingon at tumango kay Mr. Alcaraz. Sa isang senyas mula sa general manager, ang malaking puting screen sa likod ng entablado na dapat sana'y magpapakita ng mga larawan ng bagong kasal ay biglang umilaw. Hindi mga litrato ni Ramon at Katrina ang lumitaw. Sa halip, isang dokumento ang ipinakita. Pinalaki upang mabasa ng lahat. Sa itaas, sa malalaking itim na letra, ay ang mga salitang
Certificate of Ownership, at sa ilalim nito, ang pangalan ng nag-iisang may-ari, malinaw at hindi maikakaila. Adelaida de la Cruz Reyes. Ang mukha ni Ramon ay nawalan ng kulay na para bang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay biglang bumagsak sa kanyang mga paa. Napahawak si Katrina sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sindak, nakatitig sa screen na tila iyon ang hatol sa kanyang kamatayan. Ang pangarap niya ay naging isang bangungot sa isang iglap. Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay mas matindi pa kaysa kanina. Hindi na ito katahimikan ng pagkabigla, kundi katahimikan ng pagkatulala. Ang mga telepono na kanina'y kumukuha ng video ng iskandalo ay ngayon nakatutok sa nagliliwanag na screen na para bang iyon ang pinakamahalagang balita sa buong mundo. At marahil, para sa mga naroroon, ito nga. Ang pangalang Adelaida de la Cruz Reyes ay tila isang nagbabagang bakal na ipinako sa isipan ng lahat, lalo na ni Ramon at Katrina. Ngunit ang pagiging may-ari ng hotel ay simula pa lamang. Ang unang hakbang lamang sa isang maingat na plinanong pagbagsak. Ito na ang pangalawang yugto. Isang lalaki na may suot na barong Tagalog ang lumitaw mula sa likuran ni Adelaida. Siya si Attorney Ledesma, ang bago at tunay na tapat niyang abogado. May dala siyang isang itim na leather briefcase na tila puno ng mga bala. Hindi ng baril, kundi ng katotohanan. Peke yan. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Ramon. Sa wakas ay nakahanap ng boses, kahit pa ito'y basag at puno ng desperasyon. Isa kang sinungaling, Adelaida. Anong klaseng palabas ito? Hindi pinansin ni Adelaida ang kanyang pagsigaw. Sa halip, nagsalita siya sa mga panauhin na para bang sila ay isang hurado. Ang pag-aari ng hotel na ito ay isa lamang sa mga bagay na pilit na inagaw sa akin, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ang mas masakit ay ang pagnanakaw sa isang bagay na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Ang kanyang mga mata ay muling bumaling kay Katrina. Ang kwintas na yan, sabi niya, ay may kasaysayan. Bawat henerasyon ng mga De la Cruz ay ipinapasa ito sa kanilang panganay na anak na babae. Ito ay simbolo ng aming dugo, ng aming lakas. Naglakad si Attorney Ledesma patungo sa entablado at inilatag ang laman ng kanyang briefcase sa isang maliit na mesa. Ang mga dokumento ay makakapal at organisado. Nasa amin ang orihinal na deed of ownership ng kwintas ng mga De la Cruz na nakapangalan pa sa lola ni Madam Adelaida. Paliwanag ng abogado, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. At narito rin ang mga medical records na nagpapatunay na noong mga araw na sinasabing voluntaryong ipinasa ni Madam Adelaida ang pag-aari ng kanyang mga ari-arian kay Mr. Castillo. Siya ay nasa ilalim ng matinding gamutan para sa severe emotional distress at depression, isang kondisyon na sinamantala ni Mr. Castillo. Isang bagong alon ng bulungan ang kumalat. Ang naratibo ni Ramon, ang kwento ng isang mapagmahal na lalaki, ay unti-unting nabubura at napapalitan ng isang mas madilim na larawan, isang mapanlinlang na oportunista. Hindi totoo yan, dedepensa ni Katrina. Ang kanyang boses ay matinis sa takot. Hinawakan niya ang kwintas sa kanyang leeg na para bang iyon ang kanyang kaligtasan. Ibinigay ito sa akin ni Mon bilang regalo. May sertipiko ito. Ah, oo. Ang sertipiko, sabi ni Attorney Ledesma na may bahagyang ngiti. Ang sertipikong yan ay isa lamang dekalidad na replika. Tulad ng pagmamahal na ipinapakita sa iyo ngayon. Sa senyas ng abogado, 3 unipormadong pulis, kasama ang isang mataas na opisyal, ang pumasok sa ballroom. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng bigat at pinalidad sa buong sitwasyon. Ang kasalan ay opisyal nang naging isang crime scene. Ang police chief, isang matikas na lalaki na may pamilyar na mukha, ay lumapit at magalang na tumango kay Adelaida.
Madam Reyes, Chief de la Vega, ang iyong ama ay naging mabuting kaibigan sa akin. Chief, sagot ni Adelaida, isang bahid ng pasasalamat ang gumuhit sa kanyang mukha. Hinarap ni Chief de la Vega sina Ramon at Katrina. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Mr. Castillo, Mrs. Castillo, iniimbitahan namin kayong sumama sa amin sa presinto para sagutin ang mga akusasyon ng estafa at falsification of public documents na isinampa laban sa inyo ni Miss Adelaida Reyes. Hindi kami sasama, giit ni Ramon. Wala kayong karapatan, wala kayong ebidensya. Sa katunayan, meron. Sabat ni Attorney Ledesma, Mr. Castillo, hinihiling ng mga pulis na ipakita ninyo ang inyong kopya ng sertipiko ng kwintas. Sa sobrang kumpiyansa, kinuha ni Ramon ang isang nakatuping papel mula sa bulsa ng kanyang suit. Ibinigay niya ito sa pulis na may halong pagmamataas na para bang iyon ang magpapawalang sala sa kanya. Ayan, tingnan ninyo. Kinuha ito ni Chief de la Vega, sinuri, at pagkatapos ay umiling. Gaya ng inaasahan, sabi ni Attorney Ledesma, at naglabas siya ng isa pang dokumento mula sa kanyang briefcase. Ito ay nakalagay sa isang protektadong plastic sleeve. Ang hawak ninyo ay pekeng kopya. Narito ang orihinal na may kasamang opisyal na report mula sa pinakatanyag na gemologist sa bansa na nagpapatunay sa pagiging tunay nito. At huminto siya sandali para sa dramatikong epekto, hinayaan ng tensyon na bumalot sa silid. May kasama ring itong CCTV footage mula sa isang kilalang jewelry shop sa Makati na may petsang 3 buwan na ang nakalipas. Isang malinaw na video ng araw na ipinagawa ni Mr. Castillo ang pekeng sertipikong yan at ang pagbabayad niya ng malaking halaga para rito gamit ang credit card na nakapangalan pa rin kay Adelaida Reyes. Iyon ang huling pako, ang huling piraso ng ebidensya na sumira sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Ang mukha ni Ramon ay nagmistulang isang gusaling gumuho. Ang pagtatanggol ay nawala, napalitan ng purong, hindi maitatagong sindak. Tumingin siya kay Katrina na ngayon ay nakatingin sa kanya na may halong galit at pagkasuklam. Ang kanilang pag-ibig ay natunaw sa harap ng batas. Nagsimulang maglakad palapit ang mga pulis. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang countdown patungo sa katapusan ng malayang buhay ni Ramon. Ang pangarap niyang maging hari ay nagwakas. Ang kanyang kaharian ay gumuho bago pa man siya maupo sa trono. Kung ang mundo ni Ramon ay gumuho, ang mundo ni Katrina ay sumabog na parang isang bituin na naubusan ng ningning at ang tanging natira ay isang malamig at madilim na kawalan. Ang mga salita ni Attorney Ledesma, pekeng kopya, CCTV footage, credit card ni Adelaida, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang mga putok ng baril. Bawat isa ay tumatama. Bawat isa ay nag-iiwan ng butas sa maingat na binuo niyang pangarap. Ang kwintas ng mga De la Cruz sa kanyang leeg ay biglang naging napakabigat na para bang hindi na ito diamante, kundi mga kadenang humihila sa kanya pababa sa impyerno. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang mga mukha ng mga bisita ay naging mga malabong mantsa ng kulay. Ang mga bulungan ay naging isang nakakabinging ugong. Napahawak siya sa braso ni Ramon, naghahanap ng suporta, ngunit ang naramdaman niya ay isang lalaking nanginginig din sa takot. Tiningnan niya ang mukha nito, ang mukha ng hari niya, at ang nakita niya ay hindi isang tagapagligtas, kundi isang talunang kasabwat. Sa sandaling iyon, alam niyang tapos na ang lahat. Isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan, kasing linaw ng kristal. 6 na buwan na ang nakalipas sa isang madilim na sulok ng isang mamahaling bar. Hawak niya ang kanyang telepono, ang kanyang kamay ay nanginginig habang nakikinig sa isang malamig na boses sa kabilang linya. Katrina, sabi ng boses, na pag-ari ng isang kilalang loan shark,
5 million pesos. Ang pasensya ko ay hindi parang ganda mo, hindi tumatagal. Maganda ka, Katrina. Sayang ang kutis mo kung tatatadtarin lang namin ng blade. Bayaran mo kami bago matapos ang taon o ang susunod mong alahas ay magiging peklat. Ang takot na naramdaman niya noon ay bumalik ng may doble-dobleng lakas. Ang pagpapakasal kay Ramon ay hindi lang isang pangarap. Ito ang kanyang survival plan. Ang tanging paraan para takasan ang mga demonyong humahabol sa kanya. Si Ramon, sa kanyang kayamanan at impluensya, ang kanyang tiket palabas sa impyerno. At siya mismo ang gumawa ng paraan para makuha ang tiket na yon. Isa pang alaala. Siya at si Ramon, sa isang pribadong yate, papalubog ang araw. Nakayakap siya rito mula sa likuran. Ang kanyang mga salita ay parang pulot na may lason. Masyadong mahina si Adelaida para sa yaman na, "Yan Mon," bulong niya. "Tingnan mo siya. Laging malungkot, laging nagmumukmok. Sayang lang ang lahat ng pera at ari-arian kung mapupunta lang sa isang taong hindi alam kung paano maging masaya. Pero ikaw," hinaplos niya ang dibdib nito. "You deserve to be a king. Karapatan mong maging masaya, maging makapangyarihan. At ako, handa akong maging reyna mo." Siya ang nagtanim ng ideya. Siya ang nagbigay ng lakas ng loob kay Ramon. Siya ang bumulong sa tainga nito gabi-gabi na si Adelaida ay isang pabigat na dapat nang alisin. At naniwala itong kaya niyang maging hari. Ngayon, habang papalapit ang mga pulis, tiningnan ni Katrina si Adelaida na nakatayo sa di kalayuan. Kalmado, tahimik, hindi nagpapakita ng galit o ng tagumpay. Ang tanging nakikita niya ay isang babaeng may kontrol sa lahat. At sa unang pagkakataon, ang matagal na niyang inggit kay Adelaida. Inggit sa yaman nito, sa pangalan, sa pagmamahal na minsan nitong tinamasa, ay napalitan ng dalisay na takot. Ang babaeng inakala niyang isang mahinang kordero ay isa palang liyong naghihintay lang ng tamang pagkakataon para umatake. Minaliit niya ito. At iyon ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Bzzz, bzzz, ang mahinang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang maliit na purse ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Bzzz, bzzz, bzzz. Sunod-sunod. Dahan-dahan, kinuha niya ito. Ang screen ay puno ng mga notifikasyon, mga mensahe mula sa kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad. "OMG, Katrina, is this true? Nanonood kami sa live feed. Girl, your wedding is trending. Kasal ang nagwakas." Akala ko ba mayaman si Ramon? Bakit credit card ni Althea ang gamit? At ang pinakakinatatakutan niya, isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Walang pangalan, isang larawan lang ng isang kutsilyo. Nabitawan niya ang kanyang telepono na para siyang napaso. Ang sahig na marmol ay tila lumalamon sa kanya. Ang mga dingding ng ballroom ay lumalapit. Nahihirapan siyang huminga. Nang biglang isang lalaking nakabarong, isa sa mga ninong sana nila sa kasal, ang lumapit sa kanilang mesa. Si Mr. Chua, isang mayamang negosyanteng insik na kilala sa kanyang pagiging mahigpit sa negosyo. Ngumiti ito, isang nangiting hindi abot sa mata. "Katrina," sabi nito sa isang boses na sapat na malakas para marinig ng mga taong nasa paligid nila na ngayon ay tahimik na nanonood. Tumingala si Katrina, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. "Huwag ngayon. Parang awa niyo na." Ngumiti ng mas malawak si Mr. Chua. "Katrina, ngayong sikat ka na," sabi nito. Ang bawat salita ay puno ng sarkasmo. "Baka pwede mo nang bayaran ang 5 million pesos na utang mo sa akin?" Ang huling hibla ng kanyang pag-asa, ng kanyang dignidad, ay tuluyan ng naputol. Ang revelasyon ni Mr. Chua ay parang isang malakas na sampal hindi lang kay Katrina, kundi pati na rin kay Ramon. 5 milyong pisong utang. Ang babaeng pinili niya, ang reyna niya,
ay isa palang desperadang sugarol na nagtatago sa likod ng magandang mukha at mamahaling damit. Naramdaman ni Ramon ang isa pang pagguho, ang pagguho ng kanyang pagkalalaki. Nilinlang siya hindi lang ng kanyang kasakiman, kundi pati na rin ng kanyang kahangalan. Ngunit si Adelaida ay hindi pa tapos. Ang mga ebidensya laban kay Ramon at Katrina ay matibay na. Ang pagnanakaw, ang panloloko, sapat na yon para mabulok sila sa kulungan. Ngunit alam ni Adelaida na may isang sugat na mas malalim, isang pagtataksil na mas masakit kaysa sa pagnanakaw ng pera. At ang sugat na yon ay kailangan din niyang ilantad sa lahat, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya, para sa kanyang kapayapaan. Tumingin siya sa paligid ng ballroom, ang kanyang mga mata ay hinahanap ang isang partikular na mukha sa gitna ng dagat ng mga panauhin. Karamihan sa mga bisita ay mga kasosyo ni Ramon, mga taong hindi niya kilala. Ngunit may iilan na naroon na matagal nang kaibigan ng kanyang pamilya, mga taong nakakita sa kanyang paglaki, mga taong naging saksi sa pagmamahalan ng kanyang mga magulang. At sa isang mesa malapit sa gitna, nakita niya ang hinahanap niya. Isang matandang lalaki, nakasuot ng eleganteng suit, ang nakaupo roon. Ang kanyang buhok ay puti na, at ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng karunungan at karanasan. Siya si Attorney Augusto Sandoval, ang abogado ng pamilya de la Cruz, sa loob ng mahigit 30 taon, ang kanang kamay ng kanyang ama, ang taong itinuring niyang pangalawang ama. Ang ginawa sa akin ni Ramon ay masakit. Nagsimulang muli si Adelaida, ang kanyang boses ay bumaba, naging mas personal, at dahil doon, mas mabigat. Ang kunin ng yaman na pinaghirapan ng aking mga magulang ay isang krimen. Ngunit hindi niya iyon magagawa ng mag-isa. Lahat ng mata ay sumunod sa direksyon ng kanyang tingin, patungo sa mesa ni Attorney Sandoval. Ang matandang abogado ay nanatiling nakaupo. Ngunit ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mukha ay namutla. Para maisakatuparan ng isang perpektong krimen, kailangan mo ng tulong mula sa loob, patuloy ni Adelaida. Kailangan mo ng isang taong nakakaalam ng bawat sekreto, bawat kahinaan, isang taong pinagkakatiwalaan mo ng buong puso. Isang alaala ang muling pumasok sa isip ni Adelaida. Isang alaala na mas sariwa at mas masakit. Ang araw pagkatapos ng libing ng kanyang ama. Umiiyak siya sa opisina nito, nalulunod sa kalungkutan at sa bigat ng responsibilidad na biglang iniwan sa kanya. Pumasok si Attorney Sandoval at umupo sa tapat niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Hija, Adelaida," sabi nito sa isang malumanay na boses, "nandito lang ako. Ako ang bahala sa lahat ng legal na bagay. Ipinangako ko sa ama mo na hindi kita pababayaan. Ituring mo akong parang sarili mong ama." Ang mga salitang iyon na minsan ay nagbigay sa kanya ng kapanatagan, ay ngayon parang mga punyal na tumutusok sa kanyang puso. "Ang taong iyon," sabi ni Adelaida, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding sakit, ay si Attorney Augusto Sandoval. Isang kolektibong singhap ang maririnig. Ang pangalan ni Sandoval ay respetado sa kanilang komunidad. Kilala siya sa kanyang integridad at katapatan. Ang akusasyon ay halos hindi kapani-paniwala. Ngunit si Attorney Ledesma ay handa na. Naglakad siya patungo sa screen at isa pang dokumento ang lumitaw. Ito ay mga kopya ng mga email. Narito ang mga email na ipinadala ni Mr. Castillo kay Attorney Sandoval, paliwanag ni Ledesma. Mga email kung saan detalyado nilang pinag-usapan kung paano gagamitin ang lability emotional o ang lability ng emosyon ni Madam Adelaida laban sa kanya. Pinayuhan ni Attorney Sandoval si Mr. Castillo kung anong mga dokumento ang kailangan at kung kailan ang pinakamagandang oras para ipapirma ang mga ito sa mga panahong si Madam Adelaida ay pinakamahina. Ang mga salita sa screen ay malinaw.
Kailangan nating samantalahin ang kanyang pagiging maramdamin. Siguraduhin mong hindi niya babasahin ng maigi. Ako na ang bahala sa pagpapatunay na legal ang lahat. Ang pagtataksil ay hindi na lamang isang salita. Ito ay nakasulat na, itim sa puti, para makita ng buong mundo. Napatayo si Attorney Sandoval, ang kanyang silya ay tumagilid. Kasinungalingan. Photoshopped ang mga yan. Gawa-gawa lang. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng sindak. Ang kanyang pagtanggi ay walang bigat. Tito Augusto, sabi ni Adelaida, ginamit ang pangalang dati niyang magiliw na itinatawag dito. Ang tunog niyon ay nagpatahimik sa buong silid. Tiningala kita. Minahal kita na parang ama. Paano mo nagawa ito sa akin? Sa alaala ni Papa? Ang tanong na yon, puno ng personal na sakit. Ang tuluyang nagpaguho sa depensa ng matandang abogado. Napahawak siya sa kanyang dibdib na para bang inaatake sa puso. Si Ramon naman, na nakatayo sa tabi ng mga pulis, ay tila nabuhayan ng loob. Ito na ang pagkakataon niya. Wala kayong patunay na nag-usap kami sa telepono. Gawa-gawa niyo lang lahat yan. Sigaw niya, itinuturo ang mga email na para bang ang mga iyon lamang ang ebidensya. Umaasa siyang ang duda sa mga email ay makakatulong sa kanyang kaso. Ang kanyang pagsigaw ay isang desperadong pagtatangka na ilihis ang atensyon na maghasik ng pagdududa. Ngunit para kay Adelaida, ito ang hudyat na hinihintay niya. Ang hudyat para ilabas ang kanyang huling baraha. Ang pinakamabigat, ang pinakawasak. Ang pagsigaw ni Ramon may isang desperadong pagkapit sa patalim. Sa kanyang isipan, ang mga email ay maaaring pagdudahan, maaaring sabihing gawa-gawa lamang. Ngunit isang usapan, isang boses, walang makakapagpatunay niyon. Iyon ang kanyang pinanghawakan, ang huling hibla ng pag-asang maaari pa siyang makalusot. Wala kayong patunay na nag-usap kami sa telepono. Gawa-gawa niyo lang lahat yan. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong ballroom, puno ng isang pekeng tapang na ipinipilit niyang paniwalaan. Tumingin siya kay Adelaida, hinahamon ito ng tingin. Ngunit ang nakita niyang isinagot nito ay hindi galit, hindi takot. Isang bahagyang pagtango, isang maliit, halos hindi mapansing senyas patungo kay Mr. Alcaraz na nakatayo malapit sa sound booth. At pagkatapos, isang mahinang kaluskos ang narinig mula sa mga speaker na nakakalat sa buong silid. Ang ugong ng mga bulungan ay biglang natigil. Lahat ng atensyon ay napunta sa tunog na yon. Sa simula, ito ay isang mahinang hiss, ang tunog ng isang recording na magsisimula pa lang. Si Ramon ay natigilan. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila huminto sa pagdaloy. Hindi maaari. At nagsimula na nga. Ang unang boses ay pamilyar, malat, at medyo nanginginig. Boses ni Attorney Sandoval. Tunog ng pag-uusap sa telepono, bahagyang may static. Attorney Sandoval. Mon, sigurado ka ba talaga rito? Napakalaki ng panganib. Kung malalaman ito ni Adelaida. Kasunod noon ay ang pangalawang boses. Isang boses na kilalang-kilala ni Ramon dahil iyon ang sarili niyang boses. Malakas, mayabang, puno ng pagtawa. Ramon, tumatawa. Relax, Tito Gus. Ano bang alam ng babaeng yon? Simula nang mamatay si Don Ricardo, para na siyang basang sisiw. She trusts you completely. At ako ang mahal niya. Pirma lang niya ang kailangan natin. Naramdaman ni Ramon na nanuyo ang kanyang lalamunan. Naalala niya ang pag-uusap na yon. Nasa loob siya ng kanyang opisina. Ang mga paa ay nakapatong sa mesa. Isang baso ng mamahaling alak ang hawak niya. Ang pakiramdam niya noon ay siya na ang pinakamatalinong tao sa buong mundo. Ngayon, ang pakiramdam na yon ay bumabalik para singilin siya. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mukha ng mga bisita ay nagbago. Ang pagdududa ay napalitan ng pagkasuklam.
Sa isang mesa sa harapan, nakita niya ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay napahawak sa bibig, ang mga matay ng lalaki sa kahihiyan. Ang kanyang ama, isang simpleng lalaki na laging ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay na anak, ay dahan-dahang yumuko, hindi makatingin kanino man. Ang boses ni Sandoval ay muling narinig. Attorney Sandoval. Pero ang buong mana niya, Mon, parang sobra naman yata. Ramon. Sobra? Tito, kulang pa yan. Ilang taon akong nagtiis sa pagiging anino lang ng mga De La Cruz. Ilang taon kong tiniis ang pagiging asawa ni Adelaida. Isa siyang pabigat, Tito. Isang magandang pabigat, oo. Pero pabigat pa rin. Pagkatapos nito, ako naman. Ako naman ang magkakaroon ng pangalan. Pabigat. Ang salitang yon ay lumutang sa hangin, malamig at malupit. Tumingin si Ramon kay Katrina. Ang babaeng ipinagpalit niya kay Adelaida ay nakatingin sa kanya ngayon na may halong takot at pandidiri. Dahan-dahan itong umatras palayo sa kanya, na para bang siya ay isang nakakahawang sakit. Ang alyansang binuo nila sa kasakiman ay gumuho na rin. At ang huling bahagi ng recording, ang bahaging tatatak sa isipan ng lahat, ang bahaging wawasak sa kanya ng tuluyan. Attorney Sandoval, anong gagawin mo sa kanya pagkatapos? Isang sandaling katahimikan, at pagkatapos ay ang malutong na pagtawa ni Ramon. Isang tunog na ngayon ay parang tunog ng isang demonyo. Ramon, ano pa? E di wala. Pagkatapos nito, Adelaida will be nothing. Ako na ang magiging hari. Ang recording ay biglang natapos. Ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Mas mabigat, mas mapanghusga. Sa katahimikang iyon, ang huling salita ni Ramon, hari, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ng lahat. Isang testamento sa kanyang sukdulang kayabangan at kasamaan. Walang sino man ang gumalaw, walang sino man ang nagsalita. Hanggang sa isang kamay, ang dahan-dahang pumatong sa balikat ni Ramon. Lumingon siya. Si Chief de la Vega ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang mukha ay seryoso at hindi matinag. Ang kamay sa kanyang balikat ay mabigat. Ang bigat ng batas. Ramon Castillo, sabi ng hepe sa isang boses na kalmado, ngunit pinal, you are under arrest. Ang tunog ng pag-click ng posa sa mga pulso ni Ramon ay parang isang malakas na tuldok na nagwakas sa isang mahabang, masalimuot na pangungusap. Sinundan ito ng isa pa para kay Katrina. Tapos na ang laban. Ang Grand Ballroom ay biglang naging isang magulong teatro. Ang sunod-sunod na flash ng mga kamera ay parang mga kidlat sa isang peking kalangitan na nagbibigay liwanag sa mga pinakamasamang sandali ng buhay ni Ramon at Katrina. Ang mga panauhin na kanina'y mga saksi lamang ay naging mga tagaulat. Ang kanilang mga telepono ay nakataas, nag-uunahan sa pagkuha ng pinakamagandang anggulo ng pagbagsak ng bagong royal couple. Hindi na sumigaw si Ramon. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang tahimik at malalim na pagkamuhi. Habang iginigiya siya ng mga pulis papalabas, sa isang sandali, ang kanilang mga mata ni Adelaida ay muling nagtama. Sa mga mata ni Ramon, wala nang pagsisisi, walang paghingi ng tawad. Ang naroon lamang ay isang pangako ng paghihiganti, isang apoy na hindi pa namamatay. Ngunit si Adelaida ay hindi natakot. Ang apoy na yon ay hindi na kayang sunugin pa ang abo. Si Katrina naman ay isang larawan ng tuluyang pagkawasak. Ang kanyang mamahaling tragedy boda ay nagusot na. Ang kanyang perpektong pampaganda ay binahiran na ng mga itim na agos ng luha. Wala na ang reyna. Isang ordinaryong kriminal na lamang ang natira. Kinakaladkad palayo sa kanyang trono. Nilapitan ni Chief de la Vega si Katrina. Miss Velasco, ang kwintas. Sa isang huling pagmamatigas, napahawak si Katrina sa hiyas. Ngunit ang isang pulis na babae ay mahinahon, ngunit mariing inalis ang kanyang mga kamay.
Maingat na kinalas ng pulis ang kawit ng kwintas at iniabot ito sa hepe. Lumapit si Chief de la Vega kay Adelaida. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng respeto at simpatya. Dala-dala niya ang kwintas na nakapatong sa kanyang mga palad na nakaguwantes na para bang ito ay isang sagradong relikya. Ito po ay sa inyo, Madam Reyes. Dahan-dahang inilahad ni Adelaida ang kanyang mga kamay. Nang ipatong ng hepe ang kwintas sa kanyang palad, isang hindi inaasahang lamig ang gumapang sa kanyang balat. Ang lamig ng mga diamante, ang lamig ng katarungan. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ito ang dahilan ng lahat. Ang simbolong ito. Ngunit sa paghawak niya rito ngayon, wala siyang naramdamang kagalakan ng isang nagwagi. Wala ang tamis ng tagumpay na inaasahan niya. Ang tanging naramdaman niya ay ang bigat nito. Ang bigat ng kasaysayan, ng sakit at ng gabing ito. Nang mawala na ang mga pulis kasama ang kanilang mga huli, ang palabas ay natapos na rin. Ang mga bisita ay unti-unting nagsimulang mag-alisan. Ang kanilang mga bulungan ay humihina habang papalayo sila. Iniwan nila ang isang ballroom na puno ng mga bakas ng isang selebrasyong hindi natuloy. Naiwan si Adelaida, nakatayo sa gitna ng lahat. Ang kanyang paningin ay lumibot sa paligid. Ang mga mesang may mamahaling kubyertos at pagkain na hindi nagalaw. Ang mga upuang walang laman, na para bang mga tahimik na saksi sa isang trahedya. At sa gitna ng entablado, ang pinakamasakit na simbolo sa lahat, ang naglalakihang wedding cake. Ito ay perpekto. 5 palapag ng puting-puting fondant, pinalamutian ng mga bulaklak na gawa sa asukal. Isang obra maestra ng kasinungalingan, isang matamis na pangako na hindi kailanman matitikman. Habang nakatitig siya sa cake, isang bagay ang pumatak sa kanyang pisngi. Mainit, basa, napahawak siya sa kanyang mukha. Isang luha, isang huling luha. Ngunit ang luhang yun ay hindi para kay Ramon. Hindi ito para sa pag-ibig na nawala. Ito ay para sa babaeng minsan siyang naging, ang Adelaida na puno ng tiwala, na naniwala sa mga pangako, na inakala na ang pag-ibig ay sapat na. Ang luhang iyon ay isang paalam sa kanyang sariling inosente at nagbubulag-bulagang puso. Ang babaeng iyon ay namatay na ngayong gabi. At si Adelaida ang reynang nakatayo sa gitna ng mga guho, ang siyang ipinanganak mula sa kanyang abo. Madam Reyes, isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Si Mr. Alcaraz, ang manager ng hotel, ay lumapit ng may pag-iingat. Gusto niyo na po bang ipaayos at ipalinis ang lahat? Umiling si Adelaida. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa tanawin sa kanyang harapan. Ang magulong selebrasyon, ang katahimikan, ang kalungkutan. Huwag pa! Mahina niyang sagot. Hayaan niyo lang. Tumingin siya sa manager. Ang kanyang mga mata ay malinaw at desidido. Gusto kong tandaan ang gabing ito. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad patungo sa entablado. Hindi siya naupo sa magarbong upuan na para sa bride and groom. Sa halip, umupo siya sa pinakaunang baitang ng hagdanan ng altar. Ang kanyang itim na bestida ay kumalat sa puting sahig. Doon, sa gitna ng katahimikan at ng mga basag na pangarap, mag-isa niyang sinimulan ang kanyang gabi. Ang sinag ng araw na tumagos sa malaking bintana ng kanyang silid ang gumising kay Adelaida. Walang alarm clock, walang sigaw, walang kaguluhan. Tanging ang tahimik na pagbati ng isang bagong umaga. Sa isang iglap, kinalimutan niya kung anong araw ngayon. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata at makita ang pamilyar na kisame ng kanyang silid, sa lumang bahay ng mga De La Cruz, bumalik ang lahat. Ang kasal, ang eskandalo, ang tagumpay. Bumangon siya mula sa kama. Hindi nakakaramdam ng pagod, kundi ng isang kakaibang gaan, na para bang isang napakabigat na baluti na matagal na niyang pasan-pasan ay bigla na lamang natanggal. Naglakad siya patungo sa bintana at pinagmasdan ang malawak na hardin na nilikha pa ng kanyang ina.
Ang lahat ay payapa. Ang lahat ay tahimik. Kabaligtaran ng lahat ng nangyari kagabi. Pumunta siya sa kusina at nagtimpla ng kape. Isang simpleng ritual na halos 1 taon na niyang hindi nagagawa nang may kapayapaan sa isip. Habang hinihintay na pumatak ang mainit na likido, binuksan niya ang kanyang tablet na nakapatong sa mesa. At doon, sinalubong siya ng resulta ng kanyang ginawa. Ang mga headlines ay sumisigaw. Kasal ng taon, nauwi sa kulungan. Ang pagbabalik ng Reyna. Adelaida Reyes, binawi ang lahat. S.I. Castillo at ang Pekeng Cuentas. Isang gabi ng eskandalo at katotohanan. May mga litrato at maiikling video clips. Ang pagdating niya. Ang pagturo niya sa kwintas. Ang pagkaladkad sa kanya palabas. Ang kanyang pagbabalik. Ang pagpapakita ng ebidensya. Ang pag-aresto kay Ramon at Katrina. Ang lahat ay nakadokumento. Isinasalaysay sa buong mundo ang kwentong isinulat niya kagabi. Kalmado siyang nag-scroll sa mga balita habang humihigop ng kanyang kape. Walang-walang ngiti ng pagtatagumpay, walang bakas ng kasiyahan. Binabasa niya ito na parang kwento ng ibang tao. Ang laban ay tapos na. Ito na lamang ang mga resulta. Ang kanyang telepono, na iniwan niyang naka-silent mode magdamag, ay umilaw ng walang tigil. Sunod-sunod na missed calls at text messages mula sa mga kamag-anak na ngayon lang ulit nagparamdam, mula sa mga datihang kasosyo sa negosyo ng kanyang ama, mula sa mga kaibigan na nang iwan sa kanya noong siya'y nasa ibaba. Sa ngayon, hindi niya sila kailangan. Kailangan niya muna ang kanyang sarili. Pagkatapos ng kanyang kape, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagdala sa kanya sa lumang aklatan ng kanyang ama. Sa isang madilim na sulok doon, sa ilalim ng isang mesang nababalutan ng alikabok, ay isang malaking kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon ng mga alaala ng kanyang kasal. Dinala niya ito sa sala kung saan maliwanag. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Ang amoy ng lumang papel at natuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya. Sa ibabaw ng lahat ay ang kanilang wedding album. Ang cover nito ay gawa sa puting katad na may nakaukit na gintong letra, Ramon and Adelaida. Binuklat niya ito. Sa unang pahina, isang larawan nila. Nakangiti si Ramon. Ang mga mata ay kumikinang sa saya. Nakayakap siya rito. Ang mukha ay puno ng pag-ibig at pagtitiwala. Ang Adelaida sa litratong iyon ay ibang tao. Hindi niya na ito kilala. Sa ilalim ng album, may iba't ibang bagay pa. Ang mga tuyong rosas mula sa unang buke na ibinigay sa kanya ni Ramon. Ang mga ticket stubs ng una nilang pinanood na pelikula. Isang sulat kamay na tula na isinulat nito para sa kanya noong unang anibersaryo nila. Bawat isang bagay ay isang matamis na kasinungalingan. Kinuha niya ang kahon at dinala ito sa labas, sa gitna ng hardin. Mula sa lumang bodega, kumuha siya ng isang malaking metal na basurahan. Isa-isa, kinuha niya ang laman ng kahon, ang mga tuyong bulaklak, ang mga tiket, ang liham. Bawat isa ay hinawakan niya sa huling pagkakataon, isang tahimik na paalam, bago ito ihulog sa loob ng metal na drum. Ang huling kinuha niya ay ang wedding album. Binuksan niya ito sa litrato nilang dalawa. Tinitigan niya ang masayang mukha ng babaeng minsan siyang naging. Pinunit niya ang pahinang iyon, itinupi, at inihulog kasama ng iba. Pagkatapos, isinara niya ang album at inihagis din ito sa loob. Kumuha siya ng posporo. Kiniskis. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa dulo ng palito. Walang pag-aalinlangan. Inihulog niya ito sa loob ng drum. Mabilis na kumalat ang apoy. Nilamon nito ang papel, ang tuyong bulaklak, ang katad na pabalat ng album. Ang usok ay umakyat sa langit. Dala ang mga abo ng kanyang kahapon. Habang pinapanood niya ang pagkasunog ng mga alaala, walang luhang pumatak. Sa halip isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngingiti ng kalayaan.
Isang ngiti ng kapayapaan. Tapos na. Nang halos maubos na ang apoy, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, sinagot niya. Si Attorney Ledesma. Good morning, Ada. Bati ng abogado. Tumawag lang ako para kumustahin ka. Ayos lang ako, attorney. Salamat. Sagot niya. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa namamatay na apoy. May balita ba? Isang sandaling katahimikan ang namagitan sa linya. Meron, sabi ni Ledesma. Ang boses ay tila nag-aalangan. Nasa presinto ako ngayon. Si Ramon. Gusto kanyang makausap. Napakunot ang noon ni Adelaida. Para saan? Hindi niya sinabi. Ang sabi lang niya, may huli siyang gustong sabihin sa'yo. Ikaw lang daw. Ang amoy ng disinfectant at desperasyon ang sumalubong kay Adelaida pagpasok niya sa presinto ng pulisya. Ito ay isang mundong malayong malayo sa kanyang mansyon, isang mundong gawa sa malamig na bakal, semento at mga basag na pangarap. Ngunit sa halip na makaramdam ng takot o pagkailang, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa kanya. Ito ang kaharian na itinayo ni Ramon para sa kanyang sarili. Igininiya siya ng isang pulis sa isang maliit na silid. Ang visitation room. May makapal na salamin na naghahati rito at isang telepono sa bawat panig para sa pag-uusap. Umupo si Adelaida sa isang upuang bakal at naghintay. Hindi niya alam kung ano ang aasahan. Isang pagsisisi, isang paghingi ng tawad, o isa na namang panibagong panlilinlang. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto sa kabilang panig ng salamin. Pumasok si Ramon, nakaposas at nakauniforme ng kulay kahel na pangdetenido. Ang kanyang buhok ay magulo. May namumuo ng balbas sa kanyang mukha. Ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagod at isang madilim na galit. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng bakas ng hari na minsan niyang pinangarap. Ang kaharap ni Adelaida ngayon ay isang ordinaryong bilanggo. Ang pagkakaiba nila ay kapansin-pansin. Si Adelaida ay nakasuot ng isang simpleng navy blue na business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Naglalarawan siya ng kapangyarihan at dignidad. Samantalang si Ramon ay isang larawan ng pagkatalo. Ang makapal na salamin sa pagitan nila ay hindi lamang isang pisikal na harang. Ito ay isang simbolo ng mundong naghihiwalay na sa kanila. Umupo si Ramon at dahan-dahang itinaas ang telepono. Ginawa rin ito ni Adelaida. Sa loob ng ilang segundo, tanging ang tunog ng kanilang mga paghinga ang maririnig. Nandito ka! Sa wakas ay basag ni Ramon sa katahimikan. Ang kanyang boses ay magaspang, walang bakas ng dating lambing. Sinabi mong may gusto kang sabihin, simpleng sagot ni Adelaida. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ramon. Masaya ka na ba, Adelaida? Nakuha mo na ang gusto mo. Nakikita mo akong ganito, nakakulong, wasak. Masaya ka na ba? Tinitigan siya ni Adelaida ng diretso sa mata, walang emosyon. Hindi kaligayahan ang nararamdaman ko, Ramon. Ang nararamdaman ko ay kapayapaan. Kapayapaan? Halos matawa si Ramon. Sinira mo ang buhay ko, ang kinabukasan ko, at kapayapaan ang tawag mo dyan. Ito na, ang huling pagtatangka sa manipulasyon. Ang pagbabaligtad ng sisi, ngunit hindi na ito umuubra kay Adelaida. Hindi ako ang sumira ng buhay mo, Ramon. Ikaw, ang mga desisyon mo, ang kasakiman mo, iyan ang sumira sa'yo. Natahimik si Ramon. Marahil ay inaasahan niyang makakakita ng galit o sakit kay Adelaida, ngunit wala. Ang kaharap niya ay isang pader na hindi na niya kayang tibagin. Hindi mo ba talaga ako minahal, Ada? Tanong niya. Ang kanyang boses ay biglang lumambot. Sinubukang gamitin ang lumang palayaw na dating nagpapalambot sa puso ng babae. Lahat ba ng pinagsamahan natin? Wala lang yun sa'yo? Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Adelaida. Minahal kita, pag-amin niya, at ang mga salitang yon ay totoo.
Minahal kita nang higit pa sa sarili ko. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pero ang minahal ko ay isang ilusyon. Isang taong binuo ko lang sa isip ko. Ang taong kaharap ko ngayon, hindi ko nakilala. Ang katapatan sa kanyang mga salita ay tila isang sampal kay Ramon. Ang huling alas niya, ang kanilang nakaraan, ay wala na ring bisa. Biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang huwad na kalungkutan ay nawala at lumabas ang tunay niyang kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Hayop ka! Sigaw niya, ang kanyang boses ay nabasag sa telepono. Akala mo mananalo ka? Mabulok ka sana. Hindi pa tayo tapos, Adelaida. Tandaan mo yan, babalikan kita. Ibinagsak niya ang telepono sa lalagyan nito. Napatayo siya at sinuntok ang makapal na salamin, isang walang saysay na pagpapakita ng galit. Ang mga gwardiya ay mabilis na pumasok at hinawakan siya. Habang kinakaladkad siya palabas, patuloy siyang sumisigaw ng mga sumpa at pagbabanta. Nanatiling nakaupo si Adelaida, pinapanood ang kanyang pagwawala hanggang sa mawala siya sa pinto. Hindi siya natakot, hindi siya nasaktan. Ang naramdaman niya ay awa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Bago siya tumayo para umalis, lumapit siya sa salamin. Ang kanyang refleksyon ay bahagyang nakapatong sa kung saan nakaupo si Ramon kanina. Hinawakan niya ang malamig na salamin. Sana, bulong niya sa sarili, hindi para kay Ramon, kundi para sa kaluluwang minsan niyang minahal. Sa pagbabayad mo sa batas, mahanap mo rin ang kapatawaran para sa sarili mo. Tumalikod si Adelaida at naglakad palabas ng silid. Hindi siya lumingon. Ang bawat hakbang niya palayo sa lugar na yon ay isang hakbang patungo sa kanyang bagong buhay. Ang huling kabanata ng kanilang kwento ay naisara na. At sa wakas, malaya na siya. 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, maraming maaaring magbago. Ang isang sugat ay maaaring magsimulang maghilom. Ang isang bagyo ay maaaring mapalitan ng sikat ng araw. Ang isang kahariang gumuho ay maaaring maging pundasyon ng isang mas matatag na imperyo. Ang Grand Ballroom ng The Grand Alabaster Hotel, ang mismong lugar ng eskandalo, ay muling napuno ng mga tao. Ngunit ngayong gabi, ang hangin ay hindi nababalot ng tensyon at pagtataksil, kundi ng pag-asa at pagkakawanggawa. Ang gabi ng pag-asa, isang charity ball na inorganisa mismo ni Adelaida. Nakatayo si Adelaida sa isang panig, pinagmamasdan ang kanyang mga bisita. Hindi na siya nakasuot ng itim na damit ng pagluluksa o paghihiganti. Ang suot niya ay isang eleganteng gown na kulay hating gabi, na kumikinang na parang kalangitan na puno ng bituin. Sa kanyang leeg, muling nakasabit ang kwintas ng mga De La Cruz. Ngunit ngayon, hindi na ito simbolo ng nawala, kundi isang sagisag ng kanyang lakas at ng kanyang lahi. Sa loob ng 6 na buwan, hindi lang niya ibinalik ang kumpanya ng kanyang pamilya, pinalago niya ito, pinalawak. Ang Grand Alabaster Hotel chain ay naging mas matagumpay sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera. Inanunsyo ng MC ang kanyang pangalan. Humakbang si Adelaida papunta sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Salamat po sa pagdalo sa gabing ito. Lahat tayo ay dumadaan sa mga bagyo sa buhay. May mga unos na sumusubok sa ating katatagan, mga unos na wawasak sa ating mundo at mag-iiwan sa ating pakiramdam na tayo'y nag-iisa sa dilim. Naranasan ko po ang dilim na yon. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa silid, isang pag-amin na nagpakita ng kanyang katatagan. Ngunit sa dilim na yon, patuloy niya, natutunan ko na ang pinakamaliwanag na ilaw ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa loob natin mismo.
ang ilaw ng pag-asang bumangon muli. At natutunan ko na ang sakit, kapag ginamit ng tama, ay maaring maging lakas para tulungan ang iba. Kaya ngayong gabi, buong puso kong inilulunsad ang Pundasyon Pagbangon. Isang organisasyon na tutulong sa mga kababaihang naging biktima ng panloloko, pang-aabuso at pagtataksil. Sa pamamagitan ng legal na tulong, psychological counseling at livelihood programs, bibigyan natin sila ng pagkakataong isulat ang kanilang bagong kabanata. Simula ngayong gabi, 10% ng taonang kita ng Grand Alabaster Hotels ay ilalaan sa pundasyong ito. Dahil ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagtulong sa iba na bumangon at muling mahanap ang kanilang halaga. Ang kanyang huling mga salita ay sinalubong ng nakakatayong palakpakan. Habang bumababa siya ng entablado, nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang purse. Kinuha niya ito. Isang text message mula kay Attorney Ledesma. Ada, the verdict is in. 15 years in prison for both Castillo and Velasco for multiple counts of fraud and falsification. Sandoval is disbarred for life. Justice is served. Napahinto si Adelaida. Binasa niya muli ang mensahe. 15 taon. Isang mahabang panahon para pagbayaran ang isang maikling panahon ng kasakiman. Isang buong buhay ng kahihiyan para sa isang abogadong ipinagbili ang kanyang dangal. Huminga siya ng malalim. Isang hininga ng pagsasara. Walang tuwa. Walang pagdiriwang. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Tapos na talaga. Miss Reyes! Miss Reyes! Isang batang babaeng reporter, may dalang recorder, ang lumapit sa kanya. Congratulations po sa inyong speech. Napakaganda po. Isa lang pong tanong. Kung okay lang? Tumango si Adelaida. Ngayong nakuha niyo na po ang hustisya, pakiramdam niyo po ba ay nagtagumpay kayo? Masarap po ba ang paghihiganti? Tiningnan ni Adelaida ang reporter, hindi bilang isang manunulat ng balita, kundi bilang isang batang babae na naghahanap ng sagot. Hinawakan niya ng bahagya ang kwintas sa kanyang leeg. Ang lamig nito ay hindi na ang lamig ng katarungan, kundi ang matatag na pakiramdam ng pamana. Hindi paghihiganti ang hanap ko, kundi katarungan. Mahinahon niyang sagot. Ngayong nakamit ko na, ang gusto ko na lang ay kapayapaan. Ngumiti ang reporter, tila naintindihan ang lalim ng kanyang sinabi. Salamat po, Miss Reyes. Di nang makaalis ang reporter, nanatili si Adelaida sa kanyang kinatatayuan. Pinapanood ang mga taong masayang nag-uusap. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. That was a truly inspiring speech, Miss Reyes. Lumingon siya. Isang matangkad na lalaki, marahil ay kaedad niya, ang nakangiti sa kanya. Nakasuot ito ng eleganteng barong. Mayroon itong mga matang puno ng talino at isang nangiting hindi pilit. Salamat, sagot ni Adelaida. Rafael de Leon, pagpapakilala ng lalaki. Inilahad ang kanyang kamay. My company is one of the new suppliers for your hotel's expansion in Cebu. Adelaida Reyes, it's a pleasure to meet you, Mr. De Leon. Tinanggap niya ang kamay nito. Ang hawak nito ay magalang ngunit matatag. The pleasure is all mine. What you're doing with the foundation, it's remarkable. It's the least I can do, sabi ni Adelaida. Nagkaroon ng isang komportableng katahimikan sa pagitan nila. I know you're busy tonight, sabi ni Rafael, but perhaps, when you have the time, you would allow me to treat you to a cup of coffee? I'd love to hear more about your vision, not just for the hotel, but for the foundation as well. Ang alok ay professional, ngunit ang nangiti sa mga mata nito ay may halong init at sinseridad. Isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Adelaida. Ang alok ni Rafael de Leon ay nanatili sa isipan ni Adelaida, hindi dahil sa romantikong posibilidad, kundi dahil sa simple nitong normalidad. Isang tasa ng kape, isang pag-uusap tungkol sa trabaho,
at mga pangarap. Isang bagay na napakatagal na niyang hindi naranasan. Ngumiti siya ng magalang sa lalaki. Isang ngiting hindi nagsasara ng pinto, ngunit hindi rin nagmamadaling buksan ito. Salamat sa alok, Mr. De Leon. Sa ngayon, ang focus ko ay nasa gabi na ito. But I'm sure we'll see each other in our next board meeting. Naintindihan ni Rafael ang mensahe. Tumango ito ng may paggalang. Of course, Miss Reyes. I look forward to it. Nagpaalam ito at naglakad palayo. Ngunit hindi bago mag-iwan ng isang huling, mainit na tingin. Ang sagot ni Adelaida ay isang testamento sa kanyang pagbabago. Ang dating Adelaida ay marahil mag-aalinlangan o baka nga mabilis na tatanggap para punan ang isang puwang sa kanyang puso. Ngunit ang bagong Adelaida ay buo na. Hindi niya kailangan ng isang lalaki para kumpletuhin siya. Ang kanyang prioridad ay ang kanyang sarili, ang kanyang kumpanya, at ang pundasyong kanyang sinimulan. Kinabukasan, pagkatapos ng matagumpay na charity ball, nagpasya si Adelaida na bumalik sa Tagaytay. Hindi para sa trabaho, kundi para sa sarili. Naglakad siya sa dalampasigan, malapit sa isa sa kanyang mga resort. Ang malambot na buhangin ay yumayakap sa kanyang mga paa. Papalubog na ang araw at ang langit ay nagpipinta ng mga kulay kahel, rosas at lila. Sa di kalayuan, ang mga ilaw ng The Grand Alabaster Hotel ay nagsisimula ng sumindi na parang mga bituin sa lupa. Ang gusaling iyon na minsan ay naging entablado ng kanyang pinakamalaking kahihiyan ay ngayon isang monumento ng kanyang katatagan. Habang naglalakad, tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero. Ang kanyang ina. "Anak," sabi ng malambing na boses sa kabilang linya. "Nakita ko ang mga balita tungkol sa charity ball. Ang iyong ama. Kung nandito lang siya, siguradong ipagmamalaki ka niya ng husto." Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Adelaida. "Alam ko po, Emma. At alam ko pong ipinagmamalaki niyo rin ako. Sobra, anak. Sobra. Natagpuan mo na muli ang iyong sarili. Mas matatag, mas matalino. Iyan ang pamana ng mga De La Cruz." Pagkatapos ng tawag, itinago ni Adelaida ang kanyang telepono. Hinarap niya ang papalubog na araw. Hinayaan ang malamig na hangin mula sa lawa na haplusin ang kanyang mukha. Naramdaman niya ang isang gaan sa kanyang dibdib na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang tagumpay ay may iba't ibang anyo. Para sa iba, ito ay ang makitang nagdurusa ang mga nanakit sa kanila. Ngunit habang nakatayo roon si Adelaida, napagtanto niyang ang tunay na tagumpay ay hindi tungkol kay Ramon o kay Katrina. Ito ay tungkol sa kanya. Ang tagumpay ay ang paggising sa umaga na walang bigat ng galit sa iyong puso. Ang tagumpay ay ang pagtingin sa salamin at pagkakita sa isang taong nirerespeto mo at minamahal. Ang tagumpay ay ang pag-alam na ang iyong kaligayahan ay hindi nakasalalay sa pag-ibig o pag-aproba ng iba, kundi sa sarili mong mga kamay. Ito ang matamis na tagumpay. Ang kapayapaan. Biglang nag-vibrate muli ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Rafael De Leon. "Miss Reyes, I just heard about our upcoming meeting. I hope after we discuss business, my offer for that cup of coffee still stands." At sa ibaba ng text, may isa pang linya. "Sana sa susunod, hindi na trabaho ang pag-usapan natin." Binasa ito ni Adelaida. Tumingala siya mula sa kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa magandang tanawin sa kanyang harapan. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang tunay, masaya, at puno ng pag-asang nangiti. Hindi niya pa alam kung ano ang sagot. Hindi niya pa alam kung saan siya dadalhin ng bukas. Pero sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, hindi na siya natatakot alamin. Ang hinaharap ay isang blankong pahina at hawak niya ang panulat. Siya na ang magsusulat ng sarili niyang kwento.